Kong Ace, napabalita na ikaw ay gagawa ng isang TRICOM, from Quadcom, TRICOM, para nga laban dito sa mga trolls na gumagawa ng mga fake news at meron kang suspetsya na galing ito sa illegal na pondo ng mga POGOs, no, na pinagbabawalan na. Ikaw na po magkwento, Kong Ace, what made you decide to form a TRICOM against these trolls? Yeah, okay. Una, salamat, no, Ali, no, na dahil nagkaroon ng pagkakataon na ma-discuss itong usaping ito dahil itong TRICOM po ay isang direktiba, no, ng ating speaker na mag-create ng joint committee to look into yung mga fake news peddlers, no. Ika nga, yung nagpapakalat ng mga fake news. Alam nyo kasi, simula po nung naging uso itong social media, dumami na ang mga vloggers, no? At itong mga vloggers na to minsan ay nagiging political analyst, nagiging journalist, no? Dahil ganun yung kanilang sistema, mukhang walang nagko-control sa kanila, no? Ito pong panukalang ito ay hindi po para i-curtail yung kanilang freedom of speech or yung kanilang freedom of expression. In fact, gaya rin po sa ating mga kawani ng media, no, yung tri-media, yung radio, TV, and print, no, kapag bago po sumulat o magpahayag ng isang news yan, ay binabalidate po yung mga yung mga artikulo. At kumukuha rin sila ng mga magkabilang panig, no, bago po sila maglabas ng kanilang news article. Pero sa social media ay wala na po yata yan. No, basta na lamang kapag ikaw ay binayaran ng POGO o binayaran ng mga sindikato ng droga, gagawa ka na ng mga kwento, ng mga fake news para manira ka ng mga kumukontra sa mga sindikatong ito, no. Yan ang aming pananaw kung kaya't nangangailangan na tingnan natin, no, at magkaroon tayo ng isang tinatawag na regulatory framework, no, na kung saan ay may disiplina. Alam mo, Ali and Pat, no, ito nakita mo naman na mula nung nauso itong vlogging, ang daming nagmumura. Lahat minumura, no? Walang may name calling, mayroong pagmumura, mayroong pambabastos, no? Lahat. At ginagamit din yung vlogging minsan for scamming, no? Ayan yung may humihingi ng tulong mula sa ating OFW. At nagdo-donate sa kanila, dumadami ang pera, ito ba'y nagbabayad ng buwis? Income yan eh. Ito ba ay regulated? So all these things ang dapat nating tingnan. Taliwas dun sa sinasabi ng mga vloggers na kumukontra dito at sinasabing pinipigilan daw po natin, no, yung constitutional guarantee of freedom of speech and expression. Okay. So Kong, paano nyo naman nalaman na mga organized vloggers, yun po kasi yung sinasabi, no? Organized vloggers ito at mga bayaran. How did you come to that conclusion? Well, alam mo, Ali, ito siguro makikita mo na napakasipag nito mag-produce ng mga content, no? At itong mga content na to, they make sure na malaki yung viewerships or yung engagement na sinasabi. Bakit? Kasi meron pong bayad ito, no? Na-monetize po nila itong mga views na ito, itong mga shares and likes na ito. But more than that, no? Alam mo, yung mga masipag manirang puri, mag-create ng fake news, hindi naman siguro gagawa ng ganyan yan na walang nagbabayad at walang nag-uutos dyan, no? As simple as that, no? We can determine and find out ano ba yan, no? Sa amin kasing paniwala, simula nung example lamang ito, no, yung sa Quadcom, no? Walang humpay, no, yung kanilang paninira sa mga kasamahan ng membro nitong Quad committee ito. In fact, pinalalabas pa nga nila na walang kredibilidad itong ating ginagawang pagdinig sa ating Quad committee. So I think because of that, no, nagkaroon kami ng paniwala na meron talagang nagpupondo rito at hindi kami
nagdududa na ang nagpopondo rito ay mga sindikato ng droga at sindikato dyan sa loob ng Pogo. No? Kaya nga Pogo money at saka drug money ang binabayad dyan sa mga masisipag na mga vloggers na yan, na mga pseudo-journalist at saka mga pseudo-political analyst. Oo. So Kong Ace, this is Pat P. Yung how do you plan to run after them? Kasi mga trolls nga ito eh. So, syempre, they have fictitious names, their IP addresses are going to be difficult to trace. Ano yung ninyo? Ano yung mga Ali, hakbang? Pat P. Hindi, ito para maliwanag lang, we are not running after them. Okay. What we simply want to happen ay magkaroon ng isang disiplina o regulatory framework. Gaya ng sa inyo sa media, meron kayong KBP, di ba? Hindi kayo pwede magmura, hindi kayo pwede magpeddle ng fake news, otherwise you will be sanctioned by the KBP. Siguro sa social media, wala pa pong ganyan siguro. Dapat tingnan at baka magpanukala tayo ng mga batas na mag-create ng parang disciplinary board. Ikaw ba naman na Ali, araw-araw kung maririnig mo yung isang vlogger halimbawa, no? Pagbukas mo ng iyong social media, walang ginawa kundi magmura. No? O hindi kaya mag-create ng kwento o ng mag-peddle ng fake news. Napaka-prevalent po ngayon ng fake news. Kaya nga, dahil nga ganyan, gusto nating tingnan. Hindi naman natin pinipigilan sila mag-express ng kanilang opinion o mag-criticize sa trabaho ng ating mga mambabatas o hindi kaya ng mga kawani ng gobyerno. Ang ating lamang gusto ay dapat meron po silang mga basihan bago po sila magbigay ng kanilang mga fake news, no. Ibig sabihin, bago ka magpahayag, dapat meron kang basihan na pinaguhugutan, ika nga. Hindi pa ba yan sakop ng cyber libel law? It is. No, in fact, it is, no. Merong kinreate yung batas na yan, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron pong kine-create dyan na isang komitiba na yung CICC, no, na kung saan ito ang coordinating body na nagmo-monitor at magre-rekomenda ng prosecution sa kanila, no. Ngunit mula nung naipasa itong batas na ito, wala pa tayong nakikitang nakakasuhan, no, na umaabuso. Ito let me just be categorical about this. No? Yung umaabuso, yun ang ibig nating sabihin. No? Yung mga hindi sumusunod sa pamantayan ng responsible journalism o responsible vlogging, yun ang dapat magkaroon ng disiplina, disiplina. No? At they're bordering on being slanderous or libelous. Hindi naman sa nag-aano tayo. Halimbawa, na may decision po ang Korte Suprema tungkol dyan. No? Kapag ikaw ay nagbigay ng isang statement o pahayag na ito ay merong malicious na intention, yan po ay libelous at yan po ay may pananagutan sa ating mga batas. So Kong Ace, just to clarify, itong TRICOM, are you going to convene so that you can put regulations in place parang in aid of legislation to? So, just an example, yung KBP, lalawakin ninyo na parang kung ikaw ay you're pretending to be a journalist in cyberspace, you will be kumbaga, you will fall under this purview. It will be under this, kumbaga, these are your parameters only. Parang ganon. That is what you want to achieve by organizing a tri-committee. Tama, no? Tama, Pat. No? At more than that, syempre, magkaroon tayo ng disiplina sa airspace, ika nga, o sa airwaves, whatever they want to call this, no? Kasi nga, gusto ba natin na ang ating mga anak ay nakakarinig ng mga pagmumura, pambabastos nitong mga vloggers na ito? Di ba? Alam niyo naman na lahat po ng mga vloggers mga bata ngayon meron pong access, no, sa social media. Sa social media. Yeah. Di ba? Hindi naman pwede. Ito nga napaka lala na siguro ng sitwasyon dahil
may nananawagan pa na magkagulo ang ating bansa. May nananawagan na magkaroon ng kudeta. May nananawagan na okay lang kung manawagan ka ng mag-resign. O hindi kaya ikaw ay may walang alam dyan kaya ikaw ay bumaba o something like that. Pero kung mananawagan ka ng kaguluhan, teka muna, meron po tayong batas dyan. So, susundatan ko lang yan, Kong Ace. Magsasara na po, you only have until June. Tapos magre-recess na kayo in a few weeks. Paano ito? So, sa next na lang, sa 20th Congress, makakahabol ba ito? Kapag ito hindi umabot sa pagsasara nitong 19th Congress, pwede naman po siguro i-refile ito sa susunod ng Congress. But I believe na dapat para maipasa ito, kung mahahabol man ito sa 19th Congress, kung ito ay masicertify as urgent ng ating Pangulo. At dahil nga certified urgent ito, magkakaroon ng mabilisang pagtalakay, pagdebate at pagpasa nitong mga batas na ito. Tawag dito, maganda kasi yung resulta ng survey na ginawa na 61% sa mga na-survey aprobado po yung ginagawa ng Quad Committee, no? So ito naman yung extreme ng yung on the other end nga of the spectrum, kung ito nirereklamo niyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman ang majority naman 61% approve of what you're doing. Let me be clear, Ali, hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nirereklamo po natin kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala hong problema yon. 24 oras, 365 days in a year, pwede ho nilang gawin yon. Pero yung magpakalat ka ng fake news, na hindi naman wala namang basihan. Halimbawa, I'm just using the issue that was thrown at me, Ako tinawag na drug lord, tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? So alam mo kami, kasi nga, alam mo ba, wala po kaming hinahabol, wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkus, gusto pa namin palakasin ito, pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. Ako, hindi ko naman nilalahat, Ali, marami po tayo magagaling, matatalino, at mga responsableng mga vloggers, Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok diyan, Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, yung mga wala hong utak, yung wala hong ginawa kundi gumawa lang ng pera. Meron nga diyan dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro, wala hong ginawa ito kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth
in journalism, no? Yeah, So dapat Nag-iba na kasi kung remind ulit ito mga nag-iba na opisyal. talaga ang landscape dahil sa sa social media, no? Yeah, Yung, oo. Because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what they call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan ng mga Oo. nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon Oo. dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo ako. alam mo, kung parang yung gusto mong mangyari, parang talagang yan, lubhang napakahirap. Oo. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Na, Kasi any Tom, Dick, and Harry now Lahat ngayon may handle eh. Yeah. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to Correct. say. Yeah. Pero tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga, balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, ang hirap nga na yun. Ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. Wala hong ganun. Ito ay para sa bansa. Ngayon, balikan ulit yung sinabi ng credibility. Kaya nga naitanong ko kanina, kung ano ba inyong pananaw, no? Kung hindi naman kami naniniwala na drug lord ka. Isang drug lord. Sabi nyo, it's a matter of credibility. Correct. Diba? Yung ibig sabihin, tatayo yung pangalan mo, diba, na hindi maniniwala. Kahit ang dali kasing mag-akusa. Diba? Ang daling mag-akusa. Pero ako, for me, in the end, tulad nga sinabi mo, naniniwala ba kayo na drug lord ako? Hindi. Dahil tatayo ang pangalan mo di ba? So ito ngayon, tingnan kita ng reaction kong binasura pala ng Department of Justice itong money laundering raps laban kay Cassandra Leong dahil sa kawalan ng ebidensya. And this is after kasi, di ba, kinulong siya ng 4 na buwan, no? Na merong, walang, hindi beyond reasonable doubt. May pagdududa, no? Kung ebidensya lang, meron. Kasi how can a 21-year-old girl, no, for that matter, be able to acquire so much wealth like that, na walang klarong pinanggagalingan? Hindi ba nasa kaso ng anti-dummy law yan? Maaaring may gumagamit sa kanyang pagiging isang dummy, no? Yun ang diyan eh. Yun ang but of course, marami pong kasong itinataw sa kanya. Pero lahat po yan, pinag-aaralan ng ating Department of Justice. Kung ano ba yung tatayo sa korte? Ano ba yung mabigat ang ebidensya? Maaaring may ebidensya, pero hindi po mabigat. Dahil i-remember, kapag criminal ang kaso, kailangan built beyond reasonable doubt.
Okay. Sige po. We know you have to go at 9 o'clock. Meron yata kayong Quadcom meeting ulit. So, Congressman Ace, babalik po kayo para kuikwento kung makakaabot nga itong TRICOM bago magsara po ang 19th Congress at kung magkakaroon na po ng mga bagong regulasyon tungkol po dito sa mga fake na nagpapanggap ng mga journalists sa social media. Maraming salamat po, Kong Ace. Thank you, Ali and Pat. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig nang sa ganun makapagbigay din po kayo ng inyong opinion at Ay, idea naku, wag para mo ako ma-improve. papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng isyong may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo. No? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang ho kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Very healthy looking. Maraming salamat. Maraming salamat. Kasi lugi nga ako nailabas nila yung content. Ang dami nang nanood, ang dami nang nakakita. Maraming sigurong porsyento ng nakapanood na maaaring naniwala. Dahil yung hindi nakakakilala sa akin. Ako in the end, like ganyan na talaga yung landscape Kahit anong ibato nila sa inyo, kay Pat, sa akin, in the end, tatayo ang pangalan mo